Ano po nagsabi noon? Yung police po. Anong pangbastos naman? Sinabi Tapos niya po, yun? Maraming mga Pilipino ang napipilitang lumapit at humingi ng tulong kay Senator Rapi Tulfo sa Rapi Tulfo in Action dahil napagkakaitan sila ng tamang proseso at hustisya. Kaya naman panoorin mo ang video na ito kung papaano nagulat at nagalit si Senator Rapi Tulfo sa sumbong na kanyang nalaman. Natulog po kasi ako, nararamdaman ko po na hilo na ako eh. May nag-responde po 2 pulis na lalaki. Kinanong approach niya po sa akin agad, Idol Rapi, sabi niya po, ikaw po talaga, totoong ginahasa ka talaga. Baka mamaya magpakulong ka lang ng tao nang wala sa dahilan. Siya pa po yung sa akin na sabi niya, di ba maguliko ka? Baka naka-90s ka naman, kaya naakit sa'yo. Gumaganon pa po siya sa akin. Ay, bastos naman. Sinabi Tapos niya yun? po, Naku, pasensya na po. Hindi ko po kasi alam na na binasutos ko po. nung time po na yon na nangyari, December 3 po, pumunta po ako sa barangay ng IBC po. Ngayon po, sinama po ako ng may-ari ng bahay na pinag-inuman po namin. Nag-inuman po kayo nito? Opo. Pero hindi naman po ako totaling lasing na lasing. Siguro po, natulog po kasi ako, nararamdaman ko po na hilo na ako eh. Tapos po, nung pumunta po kami doon sa barangay, may nag-responde po 2 pulis na lalaki. Kinausap po ako nung pulis na lalaki. Unang approach niya po sa akin agad, Idol Rapi, sabi niya po, ikaw po talaga, totoong ginahasa ka talaga. Baka mamaya magpakulong ka lang ng tao nang wala sa dahilan. Hindi basta-basta magpakulong ng tao. Sino po Sabi nagsabi noon? yung pulis Anong po. pangalan po? Hindi ko po kilala yung pulis na Sang yun. istasyon po ito? Sa ano po, doon po sa station 2 po. Station 2. Sa Marikina. Marikina. Anong oras po yun at anong araw? Para Bale, ma-test alas natin. 12 na po yun, December 3 po, Sunday po. Alas 12. Okay. Madaling araw. December 3. Opo. Tapos po sa Idol Rapi, di kinabukasan po, sinamahan na po ako nung pamilya ko po, pati mga kapatid ko. Kasi hindi naman po nila ako dinala ng station ng police nila, yung police po na nag-interview sa akin. Yung po yung naantay ko eh. Yung dalhin po nila ako sa station nila, hindi po ako dinala eh. Tapos sabi ko po sa kanila, ipamedo nyo po ako para totoo pong maniwala kayo. Kasi nakaganyan pa po ako sa kanila, si Rapi, habang nagsasalita ako eh. Para maniwala lang po sila sa Hindi, akin. dapat pag meron pong sumbong, dapat ini-entertain nila. At kayo pa nga nagsuggest, buti pa kayo, alam niyo yung proseso. Opo. Na Tapos ipa-medical to make sure na yung sumbong ninyo ay talagang valid. Pero ayaw nila, Opo. diniscourage ka pa. Tapos sabi po ng Homendes pa po doon, imemedo pura po ako doon sa Mandaluyong. Ano yung gagawin kanilang baliw? Bakit sa Mandaluyong ka imemedo? Eh wala naman medical legal doon. Sabi po nung yung Homendes Pero po doon. sa chat niyo po, itong katrabaho niyo, inamin niya na minolesta Opo. ka niya, nag-sorry sa'yo. Opo. O ebidensya na yon. Humingi po siya ng tawad, maawa raw po ako sa anak niya, sa pamilya niya. Sa akin nga po, hindi siya naaway. Gusto ko lang naman po magtrabaho na maayos eh. Corporal Joel de la Torre, Station 2, Marikina PNP. Siya yung unang nilapitan ng Opo. polis. Sila Okay, po yung hindi nasikaso po kami nun. Sige, si Staff Sergeant Maria Maureen Privado na lang. Sergeant Privado. Hello po, sir. Magandang hapon po. Alam niyo po na kaso ni Ma'am Jessa, ano po? Sarge? Yes po, sir. Alright. Pwedeng pakikuha po yung pangalan ng mga pulis na una niyang nilapitan at diniscourage siya, parang pinahiya pa siya. Opo. Yun po siguro umpisa, gusto kong malaman kung sino po mga yon. And then pangalawa, ano na pong development dito sa kaso sa ginagawa niyong pag-iimbestiga, Sarge? Sir, kausap ko po yung yung kapatid po ni ma'am. Nung isang gabi po, nakausap ko po siya. At ang sabi niya po sa akin, nagpa-genital na daw po sila sa Camp Crame. After 7 days daw po is makukuha po yung result. Pag nakuha daw po iyon is babalik na po sila dito sa station namin, sir, sa office po namin. Yun po ang sabi Marikina sa po akin eh. ng kapatid po ni Ma'am Jessa May. Siya pa po yung gumaganon po sa akin na sabi niya, di ba maguliko ka? Baka naka-90s ka naman, kaya naakit sa'yo. Gumaganon pa po siya sa akin. Ay, bastos naman. Sinabi Tapos niya po, yun? opo, tapos po sabi niya pa po, pag humingi siya ng kasal, papakasalan mo, tama po ba yun? Tapos nagtatawanan pa po sila. Maririnig sa video na humingi ng paumanhin ang babaeng pulis sa harap ni Senator Rapi Tulfo dahil sa kanyang mga nasabi sa complainant. Sarge, Yes, sir. isa ka pala sa bumastos sa kanya. Ayon dito kay Ma'am Jessa. Naku, pasensya na po. Hindi ko po kasi alam na na binasutos ko po siya. Wala naman po akong ginawa. Kasi sinabi mo raw, baka ano, sabi mo, 90s daw po ako kasi
Kaya daw po naakit sa akin, sabi niya po. Tapos po patawa-tawa. nakikipagtawanan pa po siya doon. Eh, yung utak ko po na gulo-gulo na po. Tapos naririnig ko pa po yung tawanan nila. Para pinabaliwala lang po nila ako. Okay. Hindi naman po dapat kami lalapit dito kasi nga po lumapit na po kami doon sa police station Marikina. Inesgaso naman Okay, po sandali po kami. mama. Ito yung sinasabi ko, karamihan sa mga complainant namin dumaan sa proseso. Kaso binigo sila ng proseso kaya napunta sila sa Tulfo. Ganun yun eh. At pagdating nila dito, sinisiguro ko magkakaroon ng hustisya ang mga lumalapit sa atin na binigo ng proseso. Colonel Earl Castillo, Chief of Police ng Marikina PNP. Magandang hapon po, Colonel Castillo. Magandang hapon po, Senator. I would like the Staff Sergeant Maria Maureen Privado right now relieved from her duty at be investigated. Yes, sir. Yes, sir. Base At sa lahat ng mga kasama niya na nung papunta ng victim, pinagtawanan siya at binastos. Give me Yes, the sir. names of those people, Yes, sir. Colonel. Yes, sir. Alamin ko at magaganda po kami ng investigations para malaman kung ano po yung kabuuan ng istorya dito sa mga nababanggit ng nagre-reklamo sa mga kapulisan po natin dito sa Marikina. Opo, sandali po, Colonel ha. Sargento, ba't nyo ginanon po yung victim? Sa halip na kaawaan nyo po at mataranta kayo, gawin nyo yung kung ano yung nasa protocol, ipamedical, etc. Bakit nyo po ininsulto po, Sarge, yung victim? Ba't nyo nakuhang insultuhin? Sir, hindi naman po iniinsulto. Wala naman po akong ginawang masama kay ma'am. Eh, yung pagsabi niyo po na baka naka-90s ka, insulto po yon. Sir, kung may nasabi po akong masama, humihingi na lang po ako ng sorry. Humihingi na lang po ako ng Ito po na sorry kay dapat ma'am. iano sa aming testigo. Ano po? Humihingi, kung may nasabi po ako o may nagawa po akong pagkakamali kay ma'am, humihingi na lang po ako ng sorry. Okay. Pasensyahan na lang po ako. Ilan po kayo doon, ma'am? I know hindi lang ikaw kasi sabi ng victim dito meron daw kang mga kasamahan doon. Dapat kayong pati mga kasama mo masibak din at ma-train, ma-seminar yung the proper way, yung protocol sa pag-handle ng mga victims, especially yung mga kababaihan na victims of pangahalay. They should be handled with care, di ba, ma'am? Yes, sir. And with empathy. Yes, sir. Hindi yung parang pagtatawanan. Colonel, Yes, sir. Opo. hindi lang po si Sargento Maureen Maureen Privado ang dapat ma-relieve dito. Alamin niyo po, Colonel, kung sino-sino mga yon, pagsisibakin, and then ipa-seminar po siguro, training and seminar, paano po mag-handle ng mga reklamo, yung tamang Yes, sir. pag-handle. Kasi sir, kung na-handle po ito ng tama, hindi sana si ma'am pumunta rin sa wanted sa radyo, hindi sana siya humarap sa amin. Opo, sir. Tama po. Binigo po siya ng proseso na sinunod niya. Opo, sir. Opo, sir. Gagawa kami kagad, sir, ng kaukulang action against this mga ginawa ng ating kapulisan. Okay, dalawa po mangyari. Yung pong mga tao nyo dyan mag-uumpisa. Maglilinis po tayo. Disiplinahin nyo po yung mga tao nyo dyan. And then kung may kailangan masampa ng kaso dyan, administratibo, so be it. And then number 2, yung pong nanghalay sa kanya, gusto ko po mapakasuhan din yan agad-agad, yung lalaking yon. Yes, sir. We will ask the cooperation, sir, of the complainant para siya makapagsimula yung ating administrative case and the criminal complaint against those perpetrators, sir. Opo. Yes, sir. Ito pong sila Sergeant Privado, sa anong station po to? Sa Women's and Children's Ho ba ito, sir? So, women and children, sir. Relieve mo sila lahat, sir. Top to bottom. Mula sa kanilang hepe. Kasi ibig sabihin, chain of command eh. Di ba? Yes, sir. Yes, sir. We will conduct, sir, an investigation. I want the whole team. King sensitive na po kayo next time Opo. sa mga lumalapit po sa PNP para maghumingi ng tulong. Lesson learned to. Pasisibak kita, ma'am. Pasensya na. I'll Sige make sure po, na kayo sir. po yung masisibak dyan. At mapaparusahan. May katapat na parusa dapat yung ginawa niyong to. Napakasakit po ito. Tapos sabi niya po, kawawa naman tong dalawa mag-asawa. Dinamay mo po. Sabi niya po, nang po siya naawa. Bisawa po siya sa akin. Di niya po ko yun. Sige po. Sige, ma'am. Makakuha po kayo ng hustisya. I promise you. Isang pagpapatunay na hindi na nakapagtataka kung bakit mas pinipili ng ibang mga Pilipino na dumiretso na lang sa RTIA at kay Senator Rapi Tulfo dahil sabi ika nga nila, ang hustisya ay para lang sa mayaman. Kaya naman na-share mo na ang video na ito. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa ginawa ng mga pulis na ito sa complainant? Dapat ba silang tuluyang masibak? Well, i-comment mo na ang iyong reaksyon sa video sa baba.